Napadpad ang mga bida sa isang mainit na gubat at nakakita ng mga monkey at apom. Nakita ni Ash na kumakain sila ng saging at sinubukang kumuha nito, pero nadulas siya sa balat ng saging at nahulog sa lawa. Inamin ni na Brock at Misty na nakakatawa ang nangyari, pero nadulas din si Brock sa balat at nahulog din sa lawa. Pinuntahan sila ni Misty at nakitang nagre-relax sila dahil mainit ang tubig. Kalaunan, pinatuyo ni na Ash at Brock ang kanilang mga damit. Iminungkahi ni Ash na manatili muna doon para magpahinga, kaya pinalabas niya ang kanyang mga Pokemon kasama ang mga Pokemon ni na Misty at Brock para makapag-enjoy din ang mga ito. Naglaro sila ng pasahan ng bola, pero malakas itong hinampas ni Chikorita at ni Totodile kaya natamaan nito si Cyndaquil at tumalsik ang bola sa gubat. Nag-away sina Chikorita, Cyndaquil, at Totodile. Iniisip ni Ash na nagkakatuwaan lang ang tatlo, pero hindi sumang-ayon si Misty. Sinabi ni Ash sa tatlo na hanapin ang bola para patunayang mali si Misty, kaya pumunta ang tatlo sa gubat. Nakita ni Chikorita ang bola na nilalaro ng isang apom, pero tumanggi ang apom na ibigay ang bola at inasar pa sila nito. Inatake ni Totodile ang apom pero tumalon ito, kaya bumangga siya sa puno. Lumitaw ang ibang mga apom at gumamit ng sand attack sa kanilang tatlo. Pinasiklab ni Cyndaquil ang kanyang apoy para takutin ang mga apom at sa kanila ito hinabol. Naglalakad-lakad ang Team Rocket at masayang iniisip ni Jessie ang mga gagawin niya sa hot spring na pupuntahan nila. Sinabi ni Meowth na hindi siya interesado, pero sinabihan siyang subukan ng hot spring. Sinabi ni Jessie na hot springs para sa lahat at biglang lumitaw si Wobbuffet. Hindi siya kasama sa plano ni Jessie, pero pinayagan na rin niya itong sumali. Biglang dumaan ang mga apom at sinagasaan ng Team Rocket pati na ang mga dalang pagkain nito. Dumaan din sina Cyndaquil, Totodile, at Chikorita at naisip ng Team Rocket na baka sila ang mga Pokemon ng mga bubuwit. Pinag-isipan ni James ang kanilang mga nakita at na-realize na ang mga bubuwit ay nasa hot spring. Nakita ni Jessie na maaari nilang makuha ang mga Pokemon ng bubuwit kaya hinabol nila ito. Nag-aaway sina Totodile at Chikorita habang sinusundan ng apom, habang itinulak naman ni Chikorita sa loob ng kuweba si Cyndaquil na natatakot sa dilim. Susunod na sana ang Team Rocket sa tatlo sa pag-aakalang patungo ito sa hot spring, pero dinampot si James ng isang Snorlax dahil may dala siyang pagkain. Inutusan ni Jessie si Wobbuffet na gumawa ng paraan, pero naiirita lang siya dahil naghanda pa ito para sa bite attack. Naialis ni James ang kanyang mga braso mula sa basket bago ito ilagay sa bibig ng Snorlax. Pagkatapos kumain, natulog ang Snorlax sa labasan ng kuweba kung saan tumakbo ang Team Rocket. Napahiwalay si Totodile kina Chikorita at Cyndaquil, at ganun din si Meowth kina Jessie at James. Nakita ni Meowth si Totodile at binalak niya itong hulihin, pero biglang yumanig ang buong kuweba. Gumagalaw pala ang Snorlax sa pagtulog nito at ito ang sanhi ng pagyanig. May mga batong nahulog mula sa itaas at muntik nang madaganan si Meowth pero itinulak siya ni Totodile palayo. Matapos tumigil ang pagyanig, nagpasalamat si Meowth kay Totodile na sinabi na iniligtas niya si Meowth dahil isa rin itong Pokemon kagaya niya. Naantig si Meowth, pero nalungkot ito nang makitang nakakulong na sila doon dahil sa mga bato. Gumamit si Totodile ng water gun para itulak ang mga bato, kahit na nagdududa si Meowth na gagana ito. Pinasiklab ni Cyndaquil ang kanyang apoy para magkaroon ng liwanag, at naghanap sila ni Chikorita ng ibang daan. Muling may nahulog na mga bato, pero naiwasan ito ni na Chikorita at Cyndaquil. Narinig nila si Totodile at nakakita ng basang bahagi sa pader ng kuweba. Nang binangga ni Chikorita ang bahaging iyon, nawasak ang pader at muli nilang nakasama si Totodile. Nang malaman ni Meowth kina Chikorita at Cyndaquil na hindi nito nakita sina Jessie at James, inisip niya na inabandona na siya. Kinomport ng tatlo si Meowth na naiyak dahil mayroon na siyang mga matalik na kaibigan. Bumutas si James ng daan palabas ng kuweba at nakarating sila sa hot spring. Tumakbo si James patungo doon, pero binato siya ng niyog sa ulo ng mga apom. Gamit ang mga saging at niyog, itinulak ng mga apom sina Jessie at James sa isang puno. Humingi ng paumanhin sa isa't isa sina Totodile, Chikorita, at Cyndaquil, kahit na hindi na nila matandaan kung ano ang pinag-awayan nila. Nakita ni Meowth na nag-aaway din ang tatlo kagaya nila nina Jessie at James at inaming kung minsan ay mas mabuti ang madaling makalimot pagdating sa pag-aaway. Nakaramdam si Chikorita ng daan palabas pero barado ito ng mga bato. Gumamit si Totodile ng water gun, habang sina Chikorita, Cyndaquil, at Meowth naman ay nagtulungan sa pagtulak ng mga bato. Napansin na nina Ash at Pikachu na hindi pa bumabalik ang tatlo kaya nagpasya na silang maghanap. Wala nang bato sa daan, pero nakaharang pa rin si Snorlax sa lagusan. Ginamit ni Chikorita ang kanyang dahon para kilitiin ang Snorlax, kinagat ito ni Totodile, at gumamit naman si Cyndaquil ng flamethrower. Napatalo ng Snorlax sa sakit kaya nakalabas na silang lahat. Pero biglang hinuli ni Meowth ang tatlo gamit ang lambat.
Dumating ang Snorlax at sinabi ni Meowth na ang tatlo ang dahilan kaya naabala ang tulog nito, pero itinuro ng tatlo si Meowth kaya siya ang hinabol ni Snorlax. Pumasok si Meowth sa kuweba at bumangga ang Snorlax sa pasukan. Nagdulot ito ng isang malakas na alon na tumakot sa mga Apom at tumangay naman kina Jessie, Wobbuffet, at James. Tinangay rin ng alon sina Meowth, Snorlax, Cyndaquil, Chikorita, at Totodile. Nakita ng mga bida ang tatlo na nakakapit sa Snorlax. Susubukan sana silang iligtas ni Ash, pero binalaan siya ni Brock at Misty na masyadong malakas ang alon. Sumampa si Chikorita sa Snorlax at hinila pa itaas sina Cyndaquil at Totodile. Nakita ng mga bida na mahuhulog sila sa talon. Pumutol si Chikorita ng dalawang puno gamit ang Razor Leaf, kinagat ni Totodile ang isa sa puno at kumapit sa kanya si Chikorita na hawak naman si Cyndaquil gamit ang Vine Whip. Malapit nang makabitaw si Totodile nang dumating si Ash para hilahin silang tatlo. Sinabihan sila ni Ash na wag na muling lalayo ng mag-isa ng ganon. Pero dahil tapos na ang gulo, inalok muli ni Ash ang lahat na maglaro ng beach ball. Nag-enjoy muna sila bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Samantala, ang Team Rocket ay nasalo ng katawan ng Snorlax, pero bigla itong nagising at lumangoy palayo kaya nahulog sila ng tuluyan sa talon. Nagpapahinga ang mga bida at ang kanilang mga Pokemon. Biglang nilapitan ng isang Poliwrath ang Poliwhirl ni Misty at binanatan ito. Nagalit ang mga bida sa Poliwrath at sa trainer nito na tinawag ang Pokemon ni Misty na Poliwhirl dahil nagtatago daw ito sa likuran niya. Sinabi pa ng trainer na kung magaling talaga ang Poliwhirl ni Misty, dapat ay nag-evolve na ito noon pa. Sinabi ng mga bida na hindi kailangang mag-evolve ng isang Pokemon para maging magaling. Sinabi ng trainer na baka tama sila pero tingin niya ay mahina rin ang ibang mga Pokemon ni Misty. Nagalit si Misty at hinamon ng trainer sa isang laban, pero sinabi nito na may iba siyang plano at ibinalik ang Poliwrath bago naglakad palayo. Sinabi ni Brock na hindi alam ng trainer ang kanyang sinasabi at nakakita sila ng mga trainer na may mga pamingwit. Tinanong sila ni Ash kung mamimingwit sila pero sinabi ng isang batang lalaki na pupunta sila sa seeking catching contest. Sinabi ng announcer na pwedeng gumamit ang mga trainer ng kahit anong pain o bingwit pero dapat makahuli ng isang seeking gamit ang isang lake ball. Nakita ni Ash na katulad ito ng bug catching contest. Ang mananalo ay makakakuha ng supply ng chocolate bars para sa isang taon at isang tropeyo. Nilinaw ng announcer na pwedeng gumamit ang trainer ng isang Pokemon para tulungan sila sa pangingisda. Nag-isip si Ash kung sino ang gagamitin niya, at sinabi ni Brock na mayroon na siya sa kanyang balikat, kaya pinili ni Ash si Pikachu. Ang trainer na nakita ng mga bida ay inilabas ang kanyang Poliwrath at nakilala siya ng mga trainer bilang si Andreas, na balitang hindi matalo-talo sa seeking catching contest. Naiinis si Misty sa mayabang na iyon at nagdesisyong talunin ito sa sarili nitong laro. Sinubukan siyang pigilan ni Brock pero porsigido si Misty dahil marami na siyang karanasan sa pangingisda sa kanilang lugar. Pinili ni Misty si Poliwhirl, si Ash naman ay si Pikachu, at si Brock naman ay ang babaeng naglilista ng mga kalahok para maging partner, pero hinila siya ni Misty palayo. Paalis na sana ang mga bida nang lumitaw si Andreas at tinawag si Misty na Red, sabay asar na mahina ang Poliwhirl ni Misty. Nagalit si Misty sa sinabing iyon, habang lumabas naman ang kanyang Psyduck at nahulog sa tubig. Dahil hindi ito marunong lumangoy, pinagtawanan sila ni Andreas bago ito umalis. Sinabi ni Misty kay Psyduck na ayos lang na hindi siya marunong lumangoy dahil hindi naman siya lumulubog. Nang tumunog ang hudyat, inihulog ni na Ash at Misty ang kanilang mga pain sa lawa. Biglang nakakuha ng kagat si Andreas na ikinagulat ni Misty kung gaano ito kabilis. Ginamit ng Poliwrath ang double slap sa seeking at nahuli ito ni Andreas gamit ang lake ball. Mas nagulat pa sila nang pakawalan ni Andreas ang seeking at sinabing warm up lang iyon. Umaasa siyang mas malaki ang susunod, habang sinabi naman ni Misty na ang yabang nito. Sumali rin ang Team Rocket sa paligsahan at naglagay si Jessie ng pain na kamukha niya. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi ni Meowth na nandidiri ang mga seeking sa hitsura ng pain, kaya nagalit si Jessie at inihampas ang bingwit sa tubig. Naisip niya na dapat ay pangit na pain ang gamitin niya at nagdesisyong gumamit ng Meowth lure. Masaya si Meowth na may pain pala na kamukha niya pero nilagyan siya ng rebreather sa bibig at sinabitan ng bato ang kanyang bewang, tapos inihagis siya ni Jessie sa lawa at inutusang gumamit ng scratch kung makakakita ng seeking. Sigurado na sila ni James na mapapanalunan nila ang premyo. Agad na nakakita si Meowth ng seeking pero habang sinusubukan niyang makuha ang atensyon nito, biglang may pain na pumulupot sa kanya. Inakala ni Misty na may nahuli na siya at humila, pero ganoon din ang ginawa ni Jessie. Dahil dito ay natanggal ang rebreather ni Meowth. Naghilaan sina Jessie at Misty na naging sanhi ng pagbanggaan ng kanilang mga bangka. Nang makita ni Jessie na ito ang mga bubuwit, humingi siya ng paumanhin at mabilis na umalis kasama si James.
Kinalmot ni Meowth ang mga pain at umalis, kaya nakita ni Misty na nawala ang isda at inisip naman ni Ash na baka isa itong catfish. Gayunpaman, inasar ni Andreas si Misty at sinabing mananalo sana ito kung sumali ito sa pamingwit catching contest. Nang maramdaman ni Misty na nagbago ang direksyon ng hangin, iminungkahi niya na magbago sila ng posisyon. Nakita ni Misty na papaalis din si Andreas, kaya minaneho niya ang bangka para mauna doon. Nagkaroon sila ng karera na naging sanhi ng pagbanggaan ng kanilang mga bangka. Iniwasan ni Misty ang bangka ng Team Rocket habang pinatalo naman ni Andreas sa ibabaw nito ang kanyang bangka, kaya tumaob ang bangka ni na Jessie. Humingi ng paumanhin si Misty sa kanila, pero sinabi ng Team Rocket na walang problema dahil ayaw nilang magpakita. Sinabi ni Meowth na muntik na siyang malunod pero inilubog siya ni James sa tubig dahil baka daw makita siya ng mga bubuwit. Nakahanap si Misty ng magandang lugar pero nakita niyang nandoon na si Andreas na nang asar pa na kunin na lang daw ni Misty ang mga isdang ayaw niya. Nag-abang sina Misty at si Ash ay nakakuha ng kagat. Hinila niya ito pataas at pinakuryente kay Pikachu ng Thunderbolt at saka inihagis ni Ash ang kanyang Lake Ball para mahuli ito. Hinangaan ni na Misty at Brock ang pagtutulungan ni na Ash at Pikachu, pero may mas malaking nahuli si Andreas. Ginamit ng Poliwrath ang Mega Punch at Double Slap para pahinain ito, at saka hinuli ni Andreas gamit ang Lake Ball at nakitang ito ang pinakamalaking nahuli nila sa ngayon. Biglang narinig ng mga bida na matatapos na ang paligsahan sa loob ng 10 minuto, kaya binalaan ni Andreas si Red o Misty na magmadali para maging pangalawa. Nakita ni Misty na kailangan na niyang gamitin ang kanyang sikretong sandata, kaya inilabas niya na ang pain na kamukha niya. Nag-focus si Misty at nakakuha ng isang malaking Seaking. Pagangat ng Seaking, agad itong inatake ni Poliwhirl ng double slap at nahuli ni Misty ang Seaking gamit ang Lake Ball. Nakahinga ng maluwag si Misty na nahuli niya ito at nagpasalamat kay Poliwhirl sa tulong nito. Natapos ang paligsahan at lahat ay nakatanggap ng badge para sa pagsali. Masaya si James tungkol dito habang sina Jessie at Meowth ay hindi masyadong natutuwa sa pag-aakalang kung wala lang ang mga bubuwit ay sila ang mananalo ng unang premyo. Inilabas ni Andreas ang kanyang Seaking at tumimbang ito ng 55 kilos. Inisip ng lahat na baka si Andreas na ang mananalo, pero lumapit si Misty at sinabing nakahuli rin siya ng malaking Seaking. Binati siya ni na Ash at Pikachu ng good luck. Inilabas ni Misty ang Seaking at tumimbang din ito ng 55 kilos. Nainis si Andreas sa pangyayaring iyon. Dahil tabla ang resulta, kailangang maglaban ni na Misty at Andreas gamit ang kanilang mga partner na Pokémon. Inilabas ni Misty si Poliwhirl at inilabas naman ni Andreas ang Poliwrath para maglaban. Gayunpaman, may mga usok na bumagsak at lumitaw ang Team Rocket na binibigkas ang kanilang moto. Ibinaba ni Jessie si Meowth at ninakaw nito ang mga chocolate. Pinatamaan ni na Poliwhirl at Poliwrath ng water gun si Meowth kaya nahulog nito ang supot ng mga chocolate. Inilabas ni Ash si Bulbasaur na kinuha ang supot gamit ang Vine Whip. Nagreklamo ang Team Rocket dahil ninakaw daw nila ng patas ang mga chocolate pero pinatalsik sila ni Pikachu gamit ang Thunderbolt. Ipinagpatuloy ni na Misty at Andreas ang laban at gumamit ang Poliwrath ng submission. Napatumba si Poliwhirl at nagtago sa likod ni Misty dahil natatakot ito sa Poliwrath. Lumabas sina Psyduck, Goldeen, at Staryu mula sa kanilang mga Pokeball at gumamit ng water gun, maliban kay Psyduck, kay Poliwhirl para mahimasmasan ito. Sinabihan ni Misty si Poliwhirl na manindigan laban sa dalawang bully na iyon dahil ininsulto nito ang kanyang mga kaibigan na Pokemon at pati na rin siya na trainer niya. Sinabi ni Misty kay Poliwhirl na kahit hindi pa siya nag-e-evolve, kaya niyang gawin ang lahat at hindi siya matatawag na mahina kung gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Dahil sa mga salitang iyon, nagpas siyang magpatuloy sa paglaban si Poliwhirl. Gumamit si Poliwhirl ng bubble na sinundan ng Mega Punch. Lumaban ang Poliwrath gamit ang parehong atake pero hindi tumama, at tinamaan ito ng bubble at water gun ni Poliwhirl. Natalo ang Poliwrath kaya si Misty ang nanalo sa paligsahan. Humingi ng paumanhin si Andreas kay Misty at sinabing hindi niya dapat tinawag na mahina ang kanyang mga Pokemon. Nang ibinubukod na ni Misty ang mga chocolate na kanyang ipamimigay sa kanyang pamilya at mga kaibigan, nagreklamo si Ash dahil hindi siya binanggit ni Misty sa mga bibigyan.